Tay. Tay, bumalik na sila. Para lang kasing, napakawaawa nila para sa akin. May kakayahang pisikal naman sila. Bakit hindi na lang sila maghanap buhay ng marangal? Tay, hindi naman tama yon. May mga taong hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Parang, tunay nga silang kaawa-awa. Pakiusap, tulungan natin sila. Tay, ang dami na pong kabutihang nagawa ninyo sa buhay ninyo. Ang dami na pong natulungan. Ang paglalaan ng buong buhay para iligtas ang mundo. O ang paglalaan nito para iligtas ang isang tao lang. Para sa akin, pareho lang yon. May mga taong matutulungan at mayroon namang. Tay, paano kaya kung itong pera na lang ang gamitin natin para tulungan sila? Sure ako kapag may pera na sila at matatag na ang buhay nila, magpapasalamat sila ng todo sa atin. Tay, CJ, gawin mo ang sa tingin mo ay tama. kunin mo itong pera at magtayo ka ng tindahan sa lungsod. Pamahalaan mo ito ng maayos at magkakaroon ka na ng magandang buhay mula ngayon. Salamat po. May pera na tayo, mahal. Mayaman na tayo. Ang galing! May pag-asa na tayo ngayon. Makabubuhay na tayo ng maayos. Salamat po. Salamat po. Sige, huwag kayong mag-alala. Ang pagbili ng kumpanya para sa Holiday Fruit Gift Boxes ay $1,000,000 na deal. Gamitin mo lang ang tagapagtustos ng prutas na sinabi ko, si Victor Reyes. Naiintindihan ko, Ginang Santos. Ikaw ang mamamahala nito ng buo. Victor, maganda ang negosyo nitong huli, ha? Wala po. Kung hindi dahil sa'yo noon, siguradong wala na kami ngayon. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw ang laging nag-aalaga sa aming negosyo. Tumutulong lang naman ako sa abot ng aking makakaya. Hoy, alam mo ba, may nakuhang malaking order ang negosyo namin. Bibili ng mga supply para sa holiday ang kumpanya. Bibili sila ng prutas para sa lahat ng empleyado nila. At ₱1,000,000 ang halaga ng order. Siguradong hindi mo pa kalaking pera sa buong buhay mo, ano? Well, binabati kita. Pero huwag nating sasabihin sa kanila na galing sa akin ang order na iyon. So, Clara, ano ang dahilan ng pagpunta mo ngayon? Nandito lang ako, para maglibot-libot. Naglibot-libot lang, ano? Victor, pwede mo bang hatiin ang pakwan na ito para sa akin? Clara, itong pakwan, kapag hinati natin, ang kalahati, ay mabilis mabulok, napakahirap ibenta, ang yaman-yaman mo, ang kuripot mo naman, wala kang dignidad. Ang pagpahati ng pakwan, ay karaniwan lang naman, di ba? Well, hindi ganyan ang sistema dito sa amin. Teka, magkakilala na tayo. Kailangan mo ba talagang samantalahin ako? Sige na, sige na. Victor, paano kung bigyan mo na lang ako ng mas maliit? Ha? Clara, 48.30 ang kabuuan. Victor. Ikaw, Clara, dekalidad ang melon na ito. Sa pagkakataong ito, nakakuha ka ng malaking diskwento at hindi naman ito mahal. Mahigit 40 lang. Mula ngayon, kapag may nakakuha kami ng ganitong klaseng melon, itatabi namin para sa'yo. CJ. Victor. Victor, nakalimutan mo bang ibigay ang sukli ko?
Ay, na. Ako yung mali, sobrang dami ng ginagawa sa tindahan. Bigyan kita ng mandarin orange. Victor, nagbibiro ka ba? Hindi naman kulang sa pera, matanda ka na. Ano ba yung pagiging mapili mo sa maliliit na bagay? Huwag kang magpanggap na biktima pagkatapos mong makuha ang gusto mo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sandali, paano naman ang mga peras ko? CJ, Ang mura ng pakwan na ito, $10 lang ang kalahati. $10 para sa kalahati. Hoy, sandali. Itong kalahating pakwan mo, paano mo binili? Baliw ka ba? Hindi mo pa nga alam kung paano bumili ng pakwan. Pumili ka lang ng isa at papagputulin mo ng kalahati. Nakita mo, lahat ay bumibili ng kalahati. Pero hindi ba't sinabi ng boss na hindi siya magbebenta ng kalahati lang? Bakit ako lang ang hindi makabili ng kalahati? Imposible yan. Ilang taon na akong namimili dito, pwede namang bumili ng kalahati palagi. At dahil malapit na ang bagong taon, may watermelon clearance sale sila. 50% diskwento ang kalahati, $10 lang. Kalahating diskwento, kalahating presyo. Ikaw, hindi mo talaga alam kung paano maghawak ng pera. Wala ka pang basic na common sense. Ako lang ang walang diskwento, hindi makabili ng kalahati, at walang sukli. Wala kaming ganoong patakaran sa tindahan. Sobrang dami ng ginagawa sa tindahan. Bigyan kita ng mandarin orange. Hindi naman kulang sa pera. Matanda ka na. Ano ba yung pagiging mapili mo sa maliliit na bagay? Huwag kang magpanggap na biktima pagkatapos mong makuha ang gusto mo. Kung hindi ito panloloko sa mga suki, ano pa? Matagal ko na silang tinutulungan, tapos ganito ang trato nila sa akin. Clara, bakit ka bumalik? Victor, may nakita ako na may daladalang kalahating pakwan. Hindi ba't sinabi mo sa akin na hindi mabenta ang kalahating pakwan at hindi mo pwedeng hiwain? Yung lalaking yun ba ang ibig mong sabihin? Yung lalaking yun, in-order niya ng maaga. Hiniwa at itinabi namin para sa kanya kanina pa. Negosyo ito. Kailangan nating panatilihin ang reputasyon natin, di ba? Pero tinanong ko talaga siya at sabi niya bagong hiwa raw. Hindi, Clara. Ano ba ang gusto mong sabihin? Kakakukuha ko lang ng malaking deal na nagkakahalaga ng $1,000,000. Bakit ko pa pag-aaksayahan ng panloloko sa'yo para lang sa ilang piso? Sinusubukan mo bang sindakin ako? Kung hindi kita kilala noon pa, hindi na kita kakausapin. Di bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Malinaw na sinabi mo sa akin na hindi ka nagbebenta ng pakwan ng kalahati. Pero pagkatapos nakita ko, ang ilang tao na bumibili lang ng kalahati. Sabi pa nga nila sa akin, kalahati ang presyo ng pakwan mo, $10 lang ang kalahating pakwan. Magkakilala na tayo. Suki ka na. Bakit ka nagkakagulo? Kaya pala hindi ka asenso. Suki, kaya karapat dapat akong lokohin? Hindi lang ako dapat bumili ng buong pakwan. Pati sukli ko hindi mo ibinibigay. Akala mo ba bulag at tanga ako? Madaling apihin, kaya lolokohin mo ako sa bawat pagkakataon. Hoy Clara, pwedeng magkamali ka sa kinain mo, pero hindi sa sinabi mo. Ano nang ibig mong sabihin ng panloloko sa mga suki? Kung maganda ang mood ko, hihiwain ko ng kalahati. Ano nang masama sa pagbibigay ng kalahating presyo? Unang beses ko lang narinig na nakadepende sa mood ang pagbili ng prutas. Hoy, ano nang problema doon? Sarili namin itong tindahan. Hindi ba't pwedeng magdesisyon kami? Matagal na kitang tinutulungan. Hindi pa ba iyon sapat? Ano nang ginawa ko para magalit ka sa akin? At lokohin mo ako? CJ, kung ganoon, gusto kong makuha ang pera na naiwan sa membership card ko. Pabalik. Ano nung sinabi mo? Ano yon? Ang sinasabi ko, kung ayaw nyo akong pagbentahan ng pakwan, at ayaw nyo pang magbigay ng sukli, edi ibalik nyo na lang ang pera. Sa membership card ko, ano na problema mo? Hindi, Clara. Hinay-hinay lang. Bakit ngayon mo gusto magpa-cancel ng card, ha? Galit ka lang kasi hindi kami. Naghiwa para sa'yo ng kalahating pakwan. Di ba? Teka, hindi naman ganun kalaki yon. Bakit ka nagkakaganto? Paalala ko sa'yo. Nitong nakaraang taon, nang paalisin kayo ng inyong landlord. Sino ba yung nag-advance ng upan nyo? Nang unang i-launch nyo ang membership card, diretso agad ako. Para suportahan kayo, agad akong nag-load ng 10,000 piso. Tapos ngayon, hindi man lang ako makahingi ng kalahating pakwan na hihiwain. Hoy, huwag kang. Ganyan, isampal pa sa akin ang tulong mo. Yung mga tulong
tulong parang, may utang na loob kami sa'yo. Kung hindi maganda ang prutas namin, gagawin mo ba yon? Saka, hindi naman sa wala kang napala. Sa bawat pagpunta mo para sa libreng tasting, lahat ng kinain mong prutas, mas mahal pa sa kalahating pakwan. Ano nang ibig mong sabihin, mas mahal pa? Ang prutas sa tasting kaysa pakwan? Kapag nag-o-offer kayo ng tasting, promotion yon, hindi lang para sa akin. At totoo na, may beses ba na umalis ako nang walang nabili? CJ. Kung ganon ang pakiramdam mo, ang aming fruit store ay hindi kailangan ng isang drama queen na tulad mo. Pero kung gusto mong magpa-cancel ng card mo, hindi pwede. Nagamit mo na ang membership card mo para makuha ang lahat ng discount. Tapos ngayong nakinabang ka na, gusto mo ng refund. Hindi talaga. Ano? Victor Reyes, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagpa-member ba ako? Para lang samantalahin kayo? Noon, malapit nang magsara ang tindahan ninyo. Nagpa-member lang ako dahil sa kabutihan ng puso ko. Para suportahan kayo. Paano nangyari ito? At ngayon, ako pa ang sinasabing ng abuso. Clara, sa kalahating pakwan lang, nag-aalala ka pa sa ganyan? Mahal, bumili siya ng buong pakwan bago pa magsimula ang sele. Ngayon, nang makita niyang nakasele na, nagsisisi siya sa binili niya at gusto niyang ibenta ko sa kanya ang kalahati ng may diskwento. Tinanggihan ko, kaya ngayon sinasabi niyang dinadaya namin siya. At ngayon, nagbabanta pa siyang ikakansela ang membership niya. Ibig kong sabihin, sinong humihingi ng refund pagkatapos na nagamit na? Naku, Clara, parang ang tapat at disente mo naman lagi. Bakit ngayon? Nandito ka para apihin kami, ng mga ordinaryong tao. Lagi ka naming pinagbibigyan. Ikaw. Hindi, akala mo ba, dahil mabait kami sa'yo, pwede mo na kaming apihin? Aapihin kami? Ako ang nang-aapi sa inyo. Halatang halata naman ang nangyayari. Ginugulo mo kami ngayon, dahil lang sa kalahating pakwan, hindi bagay sa isang dalagita ang ganyan. Ang bata-bata mo pa, bakit ang babaw mo? Nga, tama. Ang laki ng gulo, nakakaapekto sa negosyo nila. Hindi tama yan. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mo nang bilhin. Umalis ka na dyan. Kung wala kang pera, huwag kang mamili. Sino ang gumugulo? Bumili ako ng buong pakwan. Hindi ko naubos. Pero ayaw talaga ng boss na ibenta ang kalahati. Pinilit ako na bilhin ang buo. At pagkatapos, hindi pa ibinigay ang supli ko. Pero pagkatapos, nakita ko ang ilang tao na bumili ng kalahating pakwan sa kalahating presyo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tingnan ninyo ang security footage ng tindahan. Pwede mong ikuha ang footage ng security camera ng tindahan. Sige, tingnan mo. Clara, ano ba talaga ang nangyari rito? Wala ka bang ideya? Bakit mo pa gustong makita? Ang tagal nang sira ang mga kamera namin. Alam mo na yan. Bakit ngayon ka lang nagpupumilit? Sinasadya mo ba to? Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala, plano mo na to mula pa sa simula. Naghintay ka lang masira ang mga kamera. Para lang kami paninirang puri. Dahil lang sa kalahating pakwan. Paano ka nakakatulog sa gabi? Seryoso ba siyang naniningil ng pera para sa kalahating pakwan? Eksakto. Kahit ako na isang kuripot, hindi ko kayang panoorin to. Hindi ito tungkol sa kalahating pakwan. Akala mo ba kulang ako ng ilang piso? Pinilit mo akong bilhin yan. Ikaw ang unang nagsinungaling sa akin. At ngayon, sa harap ng lahat, binabaliktad mo ang katotohanan at ako'y pinaniniraan. Hindi ko to palalampasin. Sige, ako na ang lugi sa buong pakwan. Sa iyo na ang pera para doon. Pero ang perang naiwan sa membership card ko, kailangan mong ibalik yon. Clara, pera lang talaga ang habol mo. Para sa kalahating pakwan, di ba? Ibabalik ko sa iyo, sige na. Bakit mo ba? Kailangang maging ganito kahigpit. Sabi ko, hindi mo na kailangang ibalik ang bayad sa pakwan. Pero ang pera sa membership card na yon, talagang ibabalik mo yan. Pero ang prepaid membership card, hindi pwedeng i-refund yan. Kung lahat ay katulad mo, sinusulit ang membership, tapos hihingi ng refund sa huli. Paano magpapatuloy ang tindahan namin kung ganito ang sistema? Tama. Ano pa ba ang gusto mo sa amin? Kailangan mo ba kaming ipahama? Mahirap magpatakbo ng tindahan. Gumigising kami ng alas 4 o alas 5 ng umaga. Sa gabi, hindi kami nagsasara hanggang sa huling. Empleyadong nag-o-overtime ay umalis na. Kung hindi ka pa rin kontento, luluhod na ako sa harap mo. Sapat na ba iyon? Ano nang ginagawa mo? Gini-guilt trip mo ba ako? Clara, sinubukan na naming kausapin ka sa lahat ng paraang kaya namin. Ayaw mo lang makinig. Ngayon pinipilit mo pa ang asawa kong lumuhod para sa'yo. May puso ka pa ba? Wala ka bang hiya? Ngayon, tama na ang sinumang lumuhod. E di ba't palitan na lang natin ang pangalan ng samahan ng mga abogado at tawaging samahan ng mga lumuluhod? Kung gusto mong lumuhod, e di manatili ka dyan sa sahig. Tingnan ninyo, mga kasama. Ito ang post sa social media ni Victor Reyes.
Dito mismo, nakasulat, na pwedeng i-refund ang balance ng membership card kahit kailan. Ngayon, pwedeng baliin niya ang kanyang salita, at ayaw akong bayaran. Bukas, ganoon din kadali para sa kanya. Nakunin ang pera ninyo kung kailan niya gusto. Tatawagan ko na ngayon ang hotline ng proteksyon ng consumer para mag-ulat tungkol sa iyo. Hintayin mo lang. Hoy, sandali. Clara, magkababayan tayo. Hindi mo naman pwedeng maging ganito kabrutal. Ako pa ang brutal. Noon, ako ang sumagot sa upa ng tindahan mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako nababayaran. Ni hindi ko nga binanggit. Bakit ba sa paningin mo, ako'y parang tupang handang katayin? Ang gusto mo lang ay lokohin ako. Naku, Clara, huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo. Lagi ka naming tinutulungan. CJ. Ako pa pala ang kumakagat sa kamay na nagpapakain. Kasalanan ko at hindi ko naintindihan. Masaya ka na? Kung mahilig kang lumuhod, edi lumuhod ka. Hello, ito ba ang hotline ng proteksyon ng consumer? Gusto kong mag-ulat tungkol sa isang fruit store. Sa panloloko sa mga suki at pagdaya sa mga customer. Ano? Kailangan ninyong mag-utos sa kanila na ibalik agad ang pera. Tigil na, mga tao. Tama na. Nakita niyo lahat yon, di ba? Nireport ko na ang tindahang ito ng prutas dahil sa panloloko sa mga suki. Puro paboritismo ang boss. Clara, ikaw pala ang nag-report sa amin? At gumagawa ka pa ng kasinungalingan na nanloloko kami? Matagal na tayong magkaibigan. Clara, makinig ka. Bawiin mo ang report mo ngayon din. O kung hindi, magbabayad ka sa akin. Naipasa ko na ang mga screenshot mula sa membership promotion nyo noon. Payo ko, ibalik nyo na ang pera kaagad para hindi kayo mapatawan ng multa. At saka, kung sa tingin nyo ay nagkakalat ako ng chismis. Sige lang. Demandahin nyo ako kung kailan nyo gusto. Residente sa 801, hindi ka ba nagtatapon ng basura? Wala bang modo? Yung basura sa pinto mo, umaalingasaw na sa unit ko. Ayusin mo ngayon. Kapag nahuli kitang ginawa mo ulit ito, itatapon ko ang basura sa loob ng bahay mo. Kailan ba ako nag-iwan ng basura sa labas ng pinto? Ano ito? Clara, nagpadala kami ng regalong premium fruit sa aming mga suki. Natanggap mo, di ba? Ah, kayong dalawa pala. Clara, huwag kang makipag-away sa hindi mo kayang talunin. Magsilbi itong aral sa'yo. Pinatawad na kita. Tapos ikaw pa ang nang-away sa akin. Kung ganon, bibigyan din kita ng paghihiganti. Oh, nakakatakot naman. Natatakot na ako. Tigilan mo na yung pagpapanggap mong matapang. Hoy, Thomas. Ako ito. Maglabas ka ng notice. Yung fruit order kay Victor Reyes, yung $1,000,000. Kanselahin mo. Ngayon. Isa pa, tingnan mo nga ito para sa akin. Hanapin mo ang kontrata ng kumpanya natin sa pagbili ng prutas mula sa tindahan ni Victor Reyes. Kailan ba ito mag-expire? At ano ang parusa sa paglabag sa kontrata? Ginang Santos, 6 na buwan. Ang parusa ay $5,000. Kung gayon, putulin mo na. Agad-agad, maghanap ng kapalit. Simulan mo na ang mga papeles at pipirmahan ko ito. Pero ang fruit shop, hindi ba't ikaw ang tumulong na maitayo yon mula sa wala? Ang pinakamalaking kliyente nila ay ang kumpanya natin. Kung tatanggalan natin sila, mawawalan sila ng $1,000,000 kada taon. Isang tindahang pinapatakbo ng mga walang utang na loob na ahas na nanggaganso sa mga suki nila. Buti nga. Nakuha ko, Ginang Santos. Victor Reyes. Gagawin mo ang lahat para sa sarili mo. At magbabayad ka para doon. Ang walang hiyang iyon ay naglakas loob pang magulat sa atin. Magsisisi siya. Lagi kang may alam na gagawin. Ang pagpapadala sa kanya ng mga bulok na basura. Magkakasakit siya. Katulong Thomas. Tungkol siguro sa kontrata na pinirmahan natin para sa $1,000,000. Sagutin mo. Sagutin mo na. Katulong Thomas. Kaya, tungkol sa order ng mga supply para sa holiday, kailan ba tayo pipirma? Tumatawag ako para ipaalam sa'yo.
na kinansela na ang order. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, kinansela? Ganoon na lang. Utos mula sa taas. Dapat mong pag-isipang mabuti kung ano ang mali mong nagawa kamakailan. Ako, ay hanggang sa babala na lang ang magagawa ko. Teka, hoy, Katulong Thomas, pagpaliwanag ka muna bago mo ibaba ang telepono. Hello? Ano ang nangyayari? Ano ang problema? Sabi ni Katulong Thomas. Dapat kong pag-isipan kung ano ang mali kong nagawa kamakailan. Ano ba ang ginawa mo? Pwede kaya na si Clara ang nag-ulat sa atin sa hotline ng proteksyon ng consumer at nalaman ng kumpanya. Si Clara talaga ang putang iyon, alam ko. Bakit ba kailangan niyang makialam sa atin? Panahon na para turuan siya ng leksyon. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, di ba? Hindi ba't higit sa lahat ang mahal niya sa kanyang minamahal na anak? So, halika rito, halika rito. Naalala mo ba ako, bata? Oo, palagi akong dinadala dito ng nanay ko para bumili ng prutas. Mabait na bata. Gusto ng nanay mo na hintayin mo siya rito. Babalik ka agad siya. Sige. Heto, Hoy, anong ginagawa mo? relax. Heto, kumuha ka ng saging. Maglaro ka. Sige. Heto. Clara, ang ganda-ganda ng anak mo. Victor, kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Walang kasalanan ang bata. Pakawalan mo siya. Pakawalan, kasalanan ng nanay niya kung bakit tayo napapahamak. Hirap na kaming mabuhay. Akala mo ba mapapawi lang ito sa ilang salita? At akala mo makakalimutan na lang? Anong gusto mo? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Tumawag ka ngayon din sa hotline ng proteksyon ng consumer at aminin na maling ulat ang ginawa mo. Walang nangyaring panloloko sa mga suki. Ikaw, Gawin mo na. Kung hindi, guguluhin ko ang mukha ng anak mo. So, batiin mo ang nanay mo. Nanay! CJ, tatawag ako. Ito si Clara Santos. Hindi totoo ang ulat ko kahapon. Ang prutasang ni Victor Reyes ay hindi nang panloloko sa mga suki. Ginawa-gawa ko lang ang lahat. Paumanhin. Laro ng bata ba ito? Ito ay paghadlang sa hustisya. Loko ka. Nakatawag na ako. Nasiyahan ka na ba? Pwede mo na bang pakawalan ang anak ko? Hindi pa. Kailangan mong mag-post sa social media mo ng apology statement. Kailangan naming panoorin. Tama. Gagawin ko. Are-record ko ngayon din. Kamusta, mga kaibigan? Ako ang nasa labas ng prutasang kahapon. Na naninirang puri kay Victor Reyes sa panloloko sa mga suki. Ang pangalan ko ay Clara Santos. Ang nangyari kahapon ay ako ang nanirang puri sa prutasang. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko dapat basta-basta nanirang puri ng iba. At hinihimo ko ang lahat na huwag maniwala o magkalat ng chismis. Na-record ko na ang video. Nakuha na. Pwede mo na bang pakawalan ang anak ko? Kailangan kong tumawag pa ng isa. Sabi mo, kapag ni-record ko at na-post ang video, pakakawalan mo ang anak ko. Paano mo babawiin ang salita mo? Kumpara sa pagtataksil mo, lubos na kaming nalampasan. Ikaw, Victor, wag mo siyang pansinin. Bilisan mo at ipaliwanag ang lahat kay Katulong Thomas. Katulong Thomas, huwag kang makinig sa paninirang puri ng maliit na tao. Na panirang puri kami, tignan mo, kita mo, nag-post na ng palinaw ang putang iyan. Nakita ko na. Paano naman ang order para sa mga supply para sa holiday?
Ayos na ang lahat, di ba? Hindi pwede. Desisyon na ng mga boss. Wala na akong magagawa. Hoy! Hoy! Ano nang nangyari? Hindi pa rin pala nakansela ang kontrata. Kanselado pa rin. Ano? Kanselado pa rin? Ano? Imposible yan. Tumawag ka na. Pakawalan mo na ang anak ko. Anak, ginawa ko na ang hiniling mo. Ano pa ang gusto mo? $1,000,000 ang nawala sa amin dahil sa'yo. Seryoso, ang apology video ay hindi sapat para bayaran yon. $1,000,000. Anong $1,000,000? Kung hindi ka nakialam, hindi sana namin. Nawala ang malaking order na yon. Tignan mo, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Okay. Una, ibalik mo sa amin ang order na $1,000,000. Na yon, o kaya ang anak mo ang magbabayad. Huwag. Ano ba ang pipiliin mo, ha? Kukunin ko ang order para sa inyo. Gusto niyo ng order, makukuha niyo. Tumataas ang presyo ng prutas. At para sa order na $10,000,000, kailangan niyo nang mag-imbak ng stock ng maaga. Kailangan niyong mangutang, kumuha ng utang. At kahit isanla ang bahay niyo para may pambayad. Gusto kong makita kung ano ang kahihinatnan niyo. May tao na ako, para siguraduhin hindi niyo mawawala ang order na iyan. Talaga? Bakit naman namin kayo pagkakatiwalaan? Bilisan mo, katulong Thomas. Kayong dalawa, mukhang may tumutulong sa inyo pa rin ang order. At alam mo ba, tumaas mula 1,000,000 hanggang $10,000,000. Talaga? Ang galing! Sobrang nakakabilib. Kaya mo ba ang ganun karaming stock? Huwag kang mag-alala, katulong Thomas. Kukuha na ako ng mga paninda ngayon din. Pangako, hindi kita ipagpapaliban. Ganito na lang, 3 araw. Pupunta ako para pirmahan ang kontrata sa'yo. Elenan. Halika rito, halika rito. $10,000,000. Mahal, mayaman na tayo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magyayari ang lahat ng ito. Sa tingin ko nakita ng kumpanya ang paghingi mo ng tawad. Naunawaan nila na nagkamali sila sa atin, kaya nagpasya silang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa atin. At para bayaran nila ang pagkakamali nila, itinaas nila ang order mula $1,000,000 hanggang $10,000,000. $10,000,000. Hahaha. Kaya mo bang kumuha ng ganun karaming stock? Wala kang alam, ito ay $10,000,000 na order. Mangungutang tayo, ipagbibili natin ang bahay. Tatanggapin natin ang deal na ito. Siyempre. Kapag naubos na ang pera ninyo sa pagbili ng lahat ng prutas na iyan, malalaman ninyong kasinungalingan lang ang lahat. Halika na, mahal. Kukuha na tayo ng mga paninda ngayon din. Magiging mayaman na tayo. Masaya ka na? Ngayon, pakawalan mo ang anak ko. Umalis ka, marami akong ginagawa. Tara na. Victor Reyes, kapag hinawakan mo ang anak ko, magbabayad ka ng napakalaki. Oh, mahal, ang dami na nating inutang. Ngayon, gusto mo pang isangla ang bahay? Narinig ko, yung mga loan shark, hindi basta-basta ang mga yon. Ikaw, mahaba ang buhok, maikli ang isip. Malaking kumpanya ito, isang deal na $10,000,000. Nakuha natin, sigurado na ang kinabukasan ng pamilya natin. Ano lang ba yung dagdag na pera? Pirmahan mo. Hoy, Victor, tingnan mo. Ito ang listahan ng prutas para sa batch na ito. Tingnan mo. Sa wakas, nakumpleto na ang pera. Wire transfer, di ba?
$1 milyong na ang nadeposito. Sige, kung ganon, ilipat mo lahat ng stock na ito sa bodega, agad-agad. Sige, Victor. Pwede bang magtanong, narinig ko, bukod sa batch na ito, binili mo na lahat ng stock ng mga fruit shop dito sa paligid. Ang dami mong binili ng sabay-sabay. Hindi ka ba natatakot na masira ang mga yan? Huwag kang mag-alala, malaki ang kumpanyang kinakasama natin. Isang malaking konglomerato. Talaga, Victor, syempre naman. Kung hindi malaking konglomerato, may ganong kalaking pera ba ang maliit na kumpanya? Sige kung ganon, hindi na ako mag-aalala, Victor. Kung may mga trabaho ka pang ganyan, tandaan mo ang pare mo rito. Hahaha, hoy, bilis, bilis. Hala, ingat dyan. Ingatan niyo yan. Ginang Santos, tumawag ang may-ari ng fruit shop. Sabi niya, nangutang pa siya at isinangla ang bahay. Para lang mapaghanda ang stock at pwedeng pumirma ng kontrata bukas. Mukhang malaki ang ginastos niya. Oras na para hulihin siya. Bukas, ipapaalam mo sa kanila na kinansela na ang order. 4 na araw na, bakit hindi pa dumarating si Katulong Thomas para kunin ang mga prutas? May mali dito. Hindi mo pa rin kayang gawin ang simpleng trabahong ito. Ano pa ang silbi ng pagbabayad sa'yo, kung ganyan ka kabobo? Ano nang ginagawa mo sa lahat ng bulok na prutas na yan? Saan mo ba dadalhin yan? Victor, nakita kong lahat ng prutas na ito ay nasira na. Itatapon ko na sana. Wala ba akong itinuro sa'yo? Itinatago natin ang lahat ng bulok na prutas na ito. Lagyan lang ng konting artipisyal na pampalasa. Ilagay sa mga fruit gift boxes, sa ilalim. Kung itatapon mo lahat yan, babayaran mo ang bawat piraso. Pero panluloko yan sa mga customer. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ano nang ibig mong sabihin, panloloko? Humingi sila ng peaches, binigyan ko sila ng mansanas. Yan ang panloloko. Ang ginagawa ko lang ay haluan ng kaunting masamang prutas. Ang mga magagandang prutas. Paano naging panloloko yan? Kung ganoon, papuntahin ko si Ginang Reyes para ayusin ito. Ginang Reyes, Ginang Reyes, lumabas ka rito. Bilisin mo. Ano na namang sigawan yan? Ginang Reyes, sinabihan ako ni Victor na ilagay ang lahat ng bulok na prutas na ito sa ilalim ng mga gift boxes. Panloloko yan sa mga customer. Simple lang. At ayaw niyang aminin. Ako ba ang boss? O ikaw ang boss? Kapag may ipinagawa sa'yo ang boss mo, gawin mo. Ganun lang kasimple. Tigilan mo ang pagsagot. Ano? Ginang Reyes, kayo rin. Leo, kailangan mong malaman. Ang lugar mo, nandito ka para magtrabaho, hindi para magpakarena. Gusto mo ba ang trabahong ito? Di gawin mo. Kung hindi, umalis ka na. Sige, kung ganun. Aalis na ako. CJ, huwag kang maglakas loob na bumalik dito. Makinig ka. Ako ay malapit nang makakuha ng kontratang $10 milyong. Huwag kang babalik sa akin. Ikaw, makakakuha ng $10 milyong kung magagawa mo yan, kapag lumipad ang baboy. Maliit na ba sa gulero, ang kapal ng mukha mong sumalungat? Hayaan mo na siya. Nasaan si Katulong Thomas? Dapat nandito na siya ngayon. Hindi mo ba iniisip na may problema, ano? Nakausap mo ba siya? Ano? Tigilan mo ako. Sumagot ba siya? Sumasagot ba siya o hindi? Tumigil ka sa pagbubulong. Binili natin lahat ng prutas na ito. Kung hindi matuloy ang kontrata, tayo ang maiiwan dito. At huwag mong kalimutan, nangutang tayo sa isang loan shark. Kung hindi natin makuha ang 10 milyon, ang mga maniningil ng utang, babaliin nila ang mga binti natin. Manahimik ka. Sumagot siya. Sumagot siya. Katulong Thomas, salamat. Sumagot ka rin. Kailan ka darating para sa prutas? Sasabihin ko lang sa inyo, kanselado na ang order ninyo. Ano? Ginoong Thomas, handa na lahat ng paninda namin para i-deliver. Paano mo naman basta-basta makakancel yan? Hindi ganyan ang negosyo. Ano nang ibig mong sabihin? Desisyon yan mula sa taas. Wala na akong magagawa. Sige, marami pa akong ginagawa. Hello? Ano? Kumusta? Ano nang sabi ni Ginoong Thomas? Ano nang sabi niya? Na-cancel na. Na-cancel kung aatras ang kumpanya sa deal. Yung mga prutas na tinipon natin, ano nang gagawin natin? Sa kayong bahay, at yung mga loan shark. Kailangan mong mag-isip ng paraan, bilisan mo. Mag-isip ka ng paraan. Hindi pwede. Kailangan nating makuha ang order na tumula sa kumpanya. Dapat makuha natin yan. Kunin.
Hoy, Victor, hindi ba't sinabi ko na sa'yo, yung order ng fruit shop mo, ayaw na ng kumpanya namin. Ginoong Thomas, naibenta na namin lahat ng meron kami, at isinangla pa ang bahay para lang makumpleto ang bayad. Pakiusap, nagmamakaawa ko. Sabihin mo lang sa akin ang dahilan. Well, tingnan mo, katulong Thomas. Nandito ako ngayon sa Grand International Hotel. Nakapag-reserve na ako ng private room. Magiging karangalan ko kung makakasama ka. Tulungan mo kami ng asawa ko. Maghapon kaming nagtatrabaho para makapag-ipon ng paninda. Hindi madali. Sige, pupunta ako. Salamat, maraming salamat. Ang Grand International Hotel. Yun ang Grand International Hotel. Mahigit $100,000 ang isang kainan doon. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? May $700,000 pang natitira para sa bayad. Pagkatapos siyang ilibre ng hapunan, ibigay na lang natin sa kanya lahat ng perang ito. Nababaliw ka ba? Hindi pwede, hindi pwede. Walang risk, walang reward. Kung mawawala ang perang ito ngayon, wala na ang malaking order ko. Kalimutan mo na ang bahay. Yung mga loan sharp pa lang, siguradong papatayin tayo. CJ, Napakaganda, talagang napakaganda. Ginoong Thomas, salamat sa inyong abala. Maupo po kayo. sige, maupo. Marami kaming pinagdaanan ngayon para ma-reserve ang kwartong ito sa Grand International Hotel, ang Presidential Suite. Tingnan ninyo po, ito lahat ang kanilang mga specialty. Ang pinakamaganda. Narito lang ako para sabihin ito sa inyo. Ang order na ito ay direktang galing sa pinuno ng pagbili. Isang direktang utos, wala na akong magagawa. Katulong Thomas, sandali. Ang card na ito ay may $500,000. Kung maaari lamang, tulungan niyo kami sa maliit na problemang ito ngayon. Sabihin niyo lang ang presyo. Ginoong Reyes, hindi naman sa gusto kong magpahirap. Direktang utos sa akin ng boss ko, hindi pwedeng pag-usapan. Hindi mapupunta sa inyo ang order. Naiintindihan ko. Sigurado ako na ang boss niyo ay naniniwala sa mga chismis na ang aming fruit store ay nanloloko sa mga suki. Ito ang ideya. Sa tingin niyo ba ay matutulungan niyo kami na makipagkita sa ang namamahala? Maaari naming ipaliwanag ang lahat sa kanya ng harapan. Sigurado ako na siya ay magiging handa na tanggapin ang aming mga prutas. Well, Katulong Thomas, gusto lang naming linisin ang aming pangalan. Lahat ng mga bagay na iyon online, wala ni isa ang totoo. Ito lang naman ay, ilang maliit na gago, ang naninirang puri sa amin. pakiusap, kailangan niyo kaming tulungan. Sige, susubukan ko. Ano ang problema? Bakit pamilyar na pamilyar ang boses sa telepono? Ito ba ay... Ano nang iniisip mo? Narinig mo ba yon? Yung boses sa telepono, parang pamilyar, di ba? Hindi naman. Hala, sige na, huwag ka nang mag-overthink. Malapit nang dumating ang namamahala, kailangan maganda ang impresyon natin. Huwag kang mag-alala. Ginang Santos, may tagapagtustos ako rito, na gustong makipagkita sa'yo. Mukhang talagang tapat sila, matapat at mapagkakatiwalaan sila, kaya naisip ko baka pwede mong makilala sila. Sige, ipadala mo sa akin ang address. Nasa Grand International Hotel, ang Presidential Suite. Katabi ko lang, kapag natapos na ang pag-uusap namin ni Ginoong Wilson tungkol sa kolaborasyon, pupunta na ako kaagad. Ayos, maghihintay kami. Ginoong Wilson, sana ay maayos ang ating kolaborasyon. Inaasahan ko ito. Ginoong Thomas, ano ang sabi ng namamahala? Malapit na siyang dumating, lalabas ako para salubungin siya. Huwag kang mag-alala, talagang maganda ang impresyon natin. Ay, salamat katulong Thomas. Maraming salamat, pasok na tayo. Ha ha ha. Pagdating ng namamahala, talagang iyak tayo sa hirap ng buhay natin. Talagang makukuha natin ang order na ito. Ano nang ginagawa mo rito? Ano nang ginagawa ninyo rito? Walang hiya ka, hindi pa nga natin natatapos ang usapan natin dati. At ngayon, ikaw pa ang naghanap ng gulo. Hoy, huwag kang mag-umpisa. Narito kami para makipagkita sa namamahala. Makinig ka, ngayon, may appointment kami sa namamahala sa kumpanya.
Pagdating niya, pipirmahan niya ang order na 10 milyong dolyar. Ang pinuno ng pagbili. Tama. Isang hamak na tulad mo, malamang hindi mo pa siya kilala. Kilala mo ba? Hihihi. Kaya, alam ba ng pinuno ng pagbiling ito na niloloko mo ang mga suki mo? Ano naman kung lokohin ko ang mga suki? Anong gagawin mo? Ikaw mismo ang pumunta sa tindahan ko para bumili ng prutas. Niloko kita, ano ngayon? Ayaw mo. Sige, ay demanda mo kami. Ha 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 ha. Dumiretso ka sa korte at ay demanda mo kami sa panloloko. Ah ha 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 ha. Ikaw. May problema ka ba dyan? Kung ayaw mo, wala kang magagawa. Kung may mangyaring mali sa order ngayon, papatayin kita at ang anak mo. Ang order ngayon ay siguradong hindi mapupunta sa inyo. Ikaw. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mong magbalak. Ipapasara ko ang bibig mo. Anong ginagawa mo? Ay, hindi. Katulong Thomas, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Katulong Thomas, hindi ko sinasadya. Kasalanan ng babaeng ito lahat. Bigla siyang pumasok sa pribadong kwarto. Babae. Ito yung babaeng naninirang puri sa atin. Sinabi pa niya, ang order ng kumpanya, hindi mapupunta sa atin. Putang ina mo, nandito na si Katulong Thomas. Dapat lumuhod ka na at humingi ng tawad. Kung hindi, kapag nagalit si Ginoong Thomas, tiyak nawawakasan ka niya sa buong lungsod ng Riverdale. Talaga? Kakaiba, bakit parang boses ni Ginang Santos yung boses na yon? Katulong Thomas, tingnan mo siya. Wala siyang respeto sa'yo. Clara, tapos ka na ngayon. Ano? Ganun ba? Tingnan mo ang sarili mo, puta ka. Nagmamalaki ka pa rin, Ginoong Thomas. Sa sandaling panahon, kailangan mong turuan siya ng leksyon. Clara, ang lalaking ito, si Ginoong Thomas, sa kumpanya. Pangalawa lang sa boss. Patay ka, puta ka. Tama. Ngayon, kung hindi ka luluhod at hihingi ng awa, ibla-blacklist ka ni Ginoong Thomas. CJ, bakit di mo tanungin si Ginoong Thomas kung may lakas pa siya ng loob? Hoy, Ginoong Thomas, bakit wala kang sinasabi? Ito ay. Ito yung putang naninirang puri sa atin. Palabasin mo siya, makikipagkita kami sa boss mo. Boss ko siya. Pinuno ng pagbili, Ginang Santos. Impossible, paano siya naging Ginang Santos? O, Ginoong Thomas, mali siguro ang pagkakilala mo. Ginang Santos, hindi ka dapat sa titulong iyon ang putang iyan. Tumahimik ka, akala mo hindi ko kilala ang sarili kong boss. Ginoong Thomas, hindi ba ako nagpaliwanag ng malinaw? Ang order nilang prutas ay kinansela na. Pero, Ginang Santos, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ang mga Reyes ay mabubuting tao naman sa puso. At matagal na ninyong sinusuportahan ang tindahan nila. Kaya naisip ko, napapayag kayong makipagkita sa kanila. CJ, ulitin ko na lang. Tungkol sa prutasang tindahan nila, hindi na muling makikipagnegosyo ang kumpanya namin sa kanila. Hoy! Hindi. Nagkamali ako, nagkamali kami. Ginang Santos, patawarin niyo kami. Sa susunod na gusto ninyong pakwan, ako mismo ang puputol para sa inyo. Nakakadiri, akala mo babalik pa ako sa tindahan mo? O, Ginang Santos, aminado kaming nagkamali kami. Pakiusap, kailangan ninyo kaming tulungan. Ang pamilya namin ay nakapag-ipon na ng 10 milyong dolyar na halaga ng paninda at mahigit 10,000 fruit gift boxes. Kung ikakansela ninyo ang order, kanina namin ibebenta ang lahat ng ito. Walang opisyal na order. Para mag-ipon kayo, kayong dalawa ang tumawag sa akin para magtanong. Huwag ninyong isisi sa akin ito. Hindi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi kayo alis ngayong araw. Kailangan niyo kaming tulungan. Bakit ko kayo tutulungan? Dahil niloko ninyo ang mga suki ninyo? O dahil dinukot ninyo ang anak ko? Hindi. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Kung alam ko lang na kayo pala ang Ginang Santos, hindi ko kayo lolokohin. So ang mga ordinaryong tao ay karapat-dapat na lokohin. Ay, sige na. Wala akong pakialam sa mga yan. Tinulungan ninyo kami noon, kaya kailangan ninyo kaming tulungan ngayon. Mga walang utang na loob na ahas, hindi kayo karapat-dapat sa tulong ko. Impossible. Para sa order na ito, naubos na ang lahat ng puhunan namin. Kailangan mo kaming tulungan. Dahil sobra kayong gahaman, alam ninyong malaking order ito, at mataas ang panganib, pero gusto ninyo pa rin ang pera. Mabubulunan kayo dyan. Wala akong pakialam. Tutulungan mo kami ngayon, gusto mo man o hindi. Wala kang magagawa. Eksakto.
Tingnan mo, Clara, ang laki-laki mo ng boss ngayon. Bakit kami pang mga ordinaryong tao ang pinag-iinitan mo? Ano ba ang punto? Tama, ang totoong boss ay dapat malawak ang pag-isip at mapagbigay. Ang katulad mo ay hindi talaga unlad. Ang paraan ko ng paggawa ay wala kayong pakialam. Tungkol naman sa order ngayon, mas gugustuhin ko pang ipakain sa aso. Kaysa pirmahan ito kasama kayo. Ikaw, Mga mayayaman, wala kayong konsensya. Kaming mga ordinaryong tao ang pinag-iinitan ninyo. Kaming mga simpleng magsasaka ang pinag-iinitan ninyo. kami ng asawa ko ay lubog na lubog sa utang dahil sa order na ito at ngayon basta-basta na lang niya ito ikakansela. Ano ang gagawin namin? Mahal, Hayaan mo akong mamatay. Mamamatay na ako. huwag, may mamamatay na tao. Hindi na kayo mapakiusapan. Kahit umiyak kayo ng umiyak ngayon, ang kontratang ito, talagang hindi ko ito pipirmahan. CJ, hindi ko akalain na magiging ganito kang walang puso. Nakatayo ka lang dyan at pinapanood kaming mapunta sa lansangan. Yan talaga ang nararapat sa inyo. Clara, ang pagpirma ng kontrata sa'yo ay pabor ko na sa'yo. Sa ngayon, ang naipon na stock mula sa mahigit 100 fruit shop sa paligid ay nasa akin lahat. Kung hindi ka pipirma sa akin, saan ka kukuha ng 10 milyong dolyar na halaga ng prutas, ha? Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Sa tingin mo ikaw lang ang opsyon ko, na wala akong ibang mapagkukunan? Tama ka. Bawat huling piraso ng prutas mula sa bawat tindahan dito sa paligid ay nasa aming bodega. Ha ha ha! Ganito karami ang naipon mo. Eksakto, isang deal na ganito kalaki. Ako lang ang makakapaghatid. Kung wala ako, hindi makakagalaw ang mga supply para sa holiday na yon. At kapag nangyari yon, sa tingin mo gaano katagal ang tatagal mo? Bilang manager, Victor, huwag kang magpakalayo. Kalayuan? Wala ka pang nakikita. Ano pa ang gusto mo? Ngayon, para sa prutas na ito, kailangan mong tanggapin ang presyo na 5,000 dolyar bawat kahon. Kung hindi, walang deal. Ano, ang pinakamahal na fruit gift box ay 1,000 dolyar lang. Gaya nga ng inaasahan ko. Ganun pa rin ang kapal ng mukha. 5,000 dolyar. Ikaw ang bahala. Kanino ka pabibili? Pangungotong. Nanggugulo ka sa akin. Siyempre naman, anong magagawa mo? Ha 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 ha. Tingnan mo kami. Ikaw ang may gawa nito. At ikaw pa ang may lakas ng loob na sisihin kami. Walang usok kung walang apoy. Nagkamali ka. Kaya bakit hindi mo muna tingnan mabuti ang sarili mo? Ako ang dapat magsuri sa sarili ko. Eksakto. Kung hindi mo pinilit na hiwain ang kalahating pakwan na iyon, magkakaganito kaya kami? Tama na, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Kung hindi sila bibili sa akin, kanino sila bibili? Pagdating ng oras, at hindi mo maipamahagi ang mga supply para sa holiday, dahil walang 10 milyong dolyar na halaga ng prutas. Anong gagawin mo? Ang buong bagay na ito ay maaaring naging napakasimple. Dapat lang na ibinigay ng kumpanya mo ang order na ito, direkta sa aming fruit shop, at tapos na sana ang lahat. Pero hindi, kailangan mo pang mag-ingay. At pagkatapos ng lahat ng drama na iyon, bumalik ka pa rin sa amin. Ha ha ha! Ano ngayon? Ano ang gagawin mo? Hoy, ikaw. Sa tingin mo ang mga basurang tulad mo ay makakagulo sa akin. Umalis na tayo. Nabili ko na ang bawat prutas sa lugar na ito. Wala nang tagapagtustos na may 10 milyong dolyar na halaga ng natitira. Nandito lang ako, naghihintay na bumalik ka sa akin ng nakaluhod. Oy, hello. Nandito na ba si Clara? Darating talaga yan. Lahat ng mga channel ng supply, nabuko na ang bawat isa. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi tayo. Ha, tama ka. Maghihintay na lang tayo at siya ang lalapit para makiusap. Ha ha ha! Ginang Santos, dati, 1 milyong dolyar ang order. Pero ngayong taon, tumaas ito sa 10 milyong dolyar. Maganda ang takbo ng kumpanya ngayong taon. Hindi lang sa mga empleyado natin ibibigay ang mga fruit gift boxes, pati na rin sa kanilang mga pamilya. Pero, hindi ko ibibigay yan sa isang walang utang na loob na ahas tulad ni Victor Reyes. Eksakto, ang mga taong ganoon, hindi kailanman masisiyahan. Pero Ginang Santos, binili talaga ni Victor ang lahat ng tagapagtustos dito sa lugar. Hindi maliit na halaga ang 10 milyong dolyar. May sapat pa ba tayong oras para maghanap ng mga bagong channel ng supply? Itong fruit shop dito ay binuksan mismo ng baguhan ni Victor. Malapit lang ito sa lugar ni Victor. Kaya ba talaga nitong bagong shop ang order na 10 milyong dolyar? Talagang kaya. Narinig ko na may mga deal ang baguhan ni Victor. Sa lahat ng malalapit na taniman ng prutas, may supply siya. Ginang Santos. Ginang Santos, anong dahilan ng pagpunta ninyo ngayon? Leo,
Ikaw, hindi ba't nagtatrabaho ka sa fruit shop ni Victor? Oo, dati, napakasakal lang talaga magtrabaho para sa kanya. At ang prutas na ibinibenta niya, sabihin na lang natin. Hindi talaga etikal. Kahit papaano, nakaipon ako ng sapat na pera, kaya nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Nandito si Ginang Santos para sa isang napakalaking order para sa'yo. Ginang Santos. Baka hindi mo alam, ito ang aming pinuno ng pagbili si Ginang Santos. Nandito kami ngayon para tignan ang iyong mga prutas. Kung maganda ang kalidad, pinag-uusapan natin ang order na 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar. Tama. Napakalaking order yan, kaya mo ba? Kaya ko yan. May mga channel ako ng supply. Ginang Santos, ano sa tingin ninyo sa 2 kaong ito ng prutas? Subukan ninyo. Kayo mismo ang tumingin sa kalidad. Sinisiguro ko sa inyo, napakatibay ng aming tagapagtustos. Ang sarap talaga. Ginang Santos, sa ganito kalaking dami ng binili, makakapagbigay kami ng kahit 20% diskwento. Talagang walang tatalo sa presyo. Ingat kayo. Bulok na pala lahat ang ilalim ng mga prutas na ito. I refund ninyo ito. Paano ko malalaman na hindi? Sinadya mong magdala ng sarili mong bulok na prutas. Para lokohin lang ako. Kakalabas ko lang sa tindahan ninyo. Paano mo ito matatanggi sa sandaling lingon ko lang? E ano kung gawin ko? Umalis ka na. CJ. Ang pangit naman ng tindahang ito. Hindi na ako babalik. Talagang hindi maihahambing ang mga tao. Bihira lang ang tulad ni Victor Reyes. Basta may tagapagtustos ka, maaari na tayong pumirma ng kontrata ngayon din. Huwag kayong mag-alala, ang mga taniman ng prutas sa paligid ay pawang mga tagapagtustos ko. Talagang maaasahan ang supply. Dalhin mo rito ang kontrata. Heto, Leo, tingnan mo. Hoy, Ginang Santos. Oh. Aba, si Ginang Santos pala. Napakaaga mong pumunta rito. Para maghanap ng tagapagtustos, ha? Ganito ang usapan. 5,000 bawat kahon. Hindi na kailangan. Ngayon, 1,000 dolyar bawat kahon. Ibebenta ko na ito sa'yo. Anong nangyari sa inyong dalawa? Sino ang gumawa nito sa inyo? Huwag, pakiusap, huwag. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, bigyan nyo lang ako ng ilang araw pa. Babayaran ko ang utang, pangako. Kumuha ka ng utang sa pinakamataas na rate ng interes. Nakasulat iyan sa kontrata. Kung hindi ka magbabayad sa takdang oras, bawiin namin ang bahay. Tigilan mo ang pagiging makatwiran. Gintong kwintas ko yan. Pag-aari na ng bangko yan ngayon. Pero. Mahal, gintong kwintas ko. Kinukuha nila ang gintong kwintas ko. Pupunta ang korte mamayang gabi para selyuhan ang ari-arian. Kailangan yung umalis ngayon. Para bang kinukuha na nila ang lahat ng pag-aari natin. Tapos na tayo. Tumigil ka sa pag-iyak. Wala pa ba tayong isang buong bodega ng prutas? Kung ibebenta natin yon, magkakaroon tayo ng pera. Ang kapal ng mukha mong banggitin yan. Nabubulok na ang mga prutas na iyon. Sabi mo, pupunta sa'yo si Clara. Ilang araw na ang nakalipas. Nasaan na siya? Nasaan? Kung hindi siya pupunta, pupunta tayo sa kanya. The Dragon, anong ginagawa mo rito? Victor Reyes. Yung perang inutang mo sa mga bata ko. Oras na para magbayad ka na. The Dragon, pakiusap konting araw na lang. Nang manghiram ka ng pera, hindi ganyan ang kinanta mo.
Nakuha na lahat dito. Ano nang gagamitin mong pambayad sa akin? Magbabayad ako. Talagang magbabayad ako. May buong bodega pa ako ng prutas. Huwag mong isiping hindi ko alam. Bulok na lahat yung mga prutas mo, mga bata. Hulihin nyo. Huwag. Suntukin nyo. Tigil. Tigil na sa pagsuntok sa akin. The Dragon. Bigyan mo lang ako ng isang araw pa. Victor Reyes. Isang araw. Isa pang araw ang ibibigay ko sa'yo. Sige. Kung hindi ka magbabayad, maaaring mabenta to para sa pera. Ito. At ito. Huwag kang mag-alala, lahat ng nasa'yo ay may halaga. Susundin ko ang sinabi ko. Bib, babayaran kita. Babayaran ko. Tara na. Kunin nyo. Magsalita ka. Kayo nga, sino ang gumawa nito sa inyo? Kasalanan mo lahat ito. Sabihin mo na ang punto. 1,000 piso bawat kahon. Payag ako, pirmahan mo ang kontrata. Iniisip mo pa ring mabebenta mo sa akin ang prutas mo. Panaginip lang yan. Ano nang ibig sabihin yan? Yung order na 10 milyong piso, ako lang ang makakahawak niyan. Bukod pa riyan, yung stock mula sa tindahan ko. Naglalaban-laban ang lahat para makuha yan. Maging matalino ka, bilisan mo at pirmahan ang kontrata. Kung napakaganda ng stock mo, edi ibenta mo sa iba. Nakahanap na ako ng bagong tagapagtustos. Sa tingin mo talaga, maniniwala ako dyan. Sino ba sa tingin niya siya? Dati, baguhan lang siya sa prutasang ko. Isang walang kwentang utusan. Hindi siya karapat dapat maging tagapagtustos. Sa buong lugar na ito, bukod sa akin, wala nang ibang makakapaglabas ng 10 milyong dolyar na halaga ng stock. Sinong nagsabing hindi kaya ni Leo yun? Ano nang gusto mong ipahiwatig? May mga koneksyon ako. Nakikipagtrabaho ako sa lahat ng kalapit na taniman ng prutas. Hindi ako naniniwala. Ang kontratang ito ay nakasulat, pirmado, malinaw na malinaw. Ito hindi pwedeng mangyari ito. Wala akong pakialam. Ikaw ang sumira sa akin. Ang 10 milyong dolyar na order na ito, dapat mapunta sa akin. Wala akong utang na loob sa'yo. Ang pagbagsak mo sa kinaroroonan mo ngayon ay sarili mong kasalanan. Sarili nyo ang may gawa nito. Tara, mga tao, tingnan nyo. Siya iyon. Siya ang sumira sa amin. Sinira niya ang buhay namin. Mga tao, kayo na ang humusga. Ang yaman-yaman niya ngayon. Dahil lang sa kalahating pakwan. Kalahating pakwan, 50,000 dolyar ang hinutot niya sa akin. 50,000 dolyar. At pinilit niyang lumuhod ang asawa ko. Lumuhod, Nang aapi sa mga magsasaka ng prutas. magsasaka ng prutas. Grabe naman yon. Mukhang maayos naman siya. Pero bulok pala ang ugali. Nang aapi ng mga magsasaka. Walang hiya. Pa, Niloko rin niya ako para mag-impact ng 10 milyong dolyar na halaga ng stock. 10 milyong dolyar ang halaga. Bangkarote na kami ng asawa ko. Bangkarot. Bangkarot. Bangkarote na kami, hayop talaga, dahil lang sa kalahating pakwan. Gumawa siya ng napakawalang pusong bagay. Victor Reyes, ikaw ang unang nanloloko sa mga suki. Nang mabunyag ko yon, ikinulong mo ang anak ko para takutin ako. Kaya anuman ang gawin ko sa'yo, patas lang yon. Ikaw, nangungutong ka sa mga suki. Ayoko sa mga negosyong ganyan. Binihag nila ang isang bata. Grabe na yan. Ang binatang ito ay ang aking bagong tagapagtustos. Akala mo ba, mapapasaiyo mo lahat ng magsasaka ng prutas dito at wala na akong magagawa? Alam ko na talaga na siya'y nakikipagtulungan sa mga taniman ng prutas dito. Ang tagal niyang nagtrabaho para sa'yo at hindi mo napansin, bulag ka at walang alam. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Isa ka lang namang baguhan na umalis sa aking tindahan at ngayon ay nagnanakaw ka na ng aking negosyo. Leo, huwag kang matakot. Nandito ang mga tao. Hindi siya magkakaganyan sa'yo. Tama yan, binata, huwag kang matakot. Nandito kami para sa'yo. Huwag mong maliitin ang mga bata at mahihirap. Dati siyang baguhan lang sa isang tindahan ng prutas. Ngayon may sarili na siyang tindahan. Tumahimik kayong lahat.
Ginang Santos, yung order na 10 milyong piso, sa akin mo pa rin ibibigay yan. Tingnan mo, alam kong mainit ang ulo ko, pero ang prutas ko ay napakaganda, hindi tulad nitong batang ito. Bulok ang kanyang mga prutas. Kasinungalingan yan. Maganda ang aming mga prutas. Ang aming mga prutas ay kamay na pinatubo ng buong pamilya ko. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ito ang aming taniman ng prutas at greenhouse. Nakikita mo. Wow, mukhang hindi bababasa. 80 ektarya yan. Wow, ang ayos-ayos. Kamay na pinipili ang prutas. May guwantes at maskara at lahat. Dapat ganyan din tayo mula ngayon. Leo, pwede bang mag-stock ako ng prutas mo? Hoy, gusto ko rin. Ako rin. Ako rin. Sige, mga kababayan naman tayo. Walang problema. Halika, tingnan mo. Clara, ito ang mga dalandan mula sa kanila. Nakikita mo kung gaano kabubo. Pwedeng magka-cancer ang mga tao sa pagkain nito. Hindi, hindi pwedeng mangyari to. Leo ha? Ay, kaya pala nagtatabo ka ng lahat ng bulok na prutas na ito dito sa ilalim. Tingnan mo nga ito, ang amag. Hindi ka panipaniwala, nakakadiri. Sino ba ang nagturo sa'yo ng ganitong klaseng negosyo, ha? Leo, ano ito? Ginang Santos, bawat piraso ng prutas mula sa aming bukid ay personal kong sinuri. Talagang imposible na may problema. Imposible ito. Madalas na naming ginawa ang trick na ito. Epektibo naman palagi. Kapag ang bumibili ay nakatanggap ng prutas na may amag at pumunta rito para magreklamo, saka makakatanggap siya ng nararapat sa kanya. Walang utang na loob na ahas, at naglakas loob pa siyang magbukas ng tindahan. Dito mismo sa harapan natin. Lene, sisiguraduhin kong mababagsak ang maliit niyang negosyo. Leo, anong panahon ba ang akala mo ito? Ang mag-photoshop ng larawan, kaya yun ng kahit sino. Akala mo ba, makakapagkumpetensya ka sa akin? Ginang Santos, Ikaw, tungkol sa kontratang ito, kailangan nating gumawa ng bago. Ang aming tindahan pa rin ang maaasahan mo. Leo, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. May mga backup copy tayo ng kontrata. Walang saysay ang paggupit niya. Dito. Ginang Santos, ang aming itinatanim ay pawang blood oranges. Ang mga orange na ito ay galing sa kanilang tindahan. Nakita ko mismo na kumukuha sila ng mga orange na may amag, pinoproseso, at saka ibinebenta. Ikaw, Noong nagtatrabaho pa ako para sa kanila, isang gabi. konti na lang ang kemikal natin. Kailangan natin bumili pa. Ang daming amag. Ayos lang yan. Sprayan mo ng kemikal at lagyan ng langis. At itong prutas ay magmumukhang bago na naman. Ang ginagawa nila ay pagpatay para sa pera, walang puso. Sino yan? Tara na. Narinig mo ang lahat, di ba? Victor, ako, wala akong narinig. Kung magsasabi ka man lang nito, papatayin kita. Siya ang may gawa, si Victor Reyes. Kumukuha siya ng mga inamag na dalandan, pinoproseso, at ibinebentang bago. Dahil, ayaw kong kumita ng marumi kasama nila, kaya nagtayo ako ng sariling negosyo. Ikaw. Illegal yan, di ba? Ang prutas nila, ang laging pinakamaganda ang itsura. Sa buong lugar natin, hindi ko inakala, puro kemikal at daya pala. Victor Reyes, wala ka bang konsensya? Gusto lang niyang nakawin ang 10 milyong order na ito. Pinaniniraan niya ako. Ikaw, walang utang na loob na ahas. Papatayin kita. Victor Reyes, nambubugbog sa liwanag ng araw, isang kriminal na pagkakasala yan.
Ginang Santos, pakiusap, maniwala ka sa akin. Ang prutas namin ay perpektong maayos. Ang mga kasamahan nyo sa kumpanya ay matagal nang kumakain ng prutas namin at perpektong maayos sila. Pagdating ng mga ahente ng bise, malalaman natin kung ang pamilya mo ay talagang nagbebenta ng mga inamag na prutas o hindi. CJ, sige, tawagan mo sila. Papuntahin mo sila rito. Hello, gusto kong mag-ulat. May isang tindahan ng prutas na may issue sa kaligtasan ng pagkain. Hayaan mong imbestigahan nila kung may mahanap silang problema sa prutas ko. Ako, si Victor Reyes, ay hindi na higit pa sa isang aso. Ginang Santos, sinasabi ko sa inyo, may problema talaga sa kanilang prutas. Kilala ko si Victor, kaya niyang gawin ang ganito. Tapos na ba kayo? Huwag niyong gambalain ang negosyo ko. Tapos na ba ang inspeksyon? Tapos na. Ginang Santos, nasuri na namin ang lahat. Ano? Ang prutas sa kanilang tindahan ay talagang maayos. Ito, imposible yan. Ito. Tapos na kayo? Umalis na kayo rito. Libo-libo ang benta ko, bawat oras. Mula ngayon, kung muling tatapak kayo sa aking tindahan, at magsasagawa ng mga biglaang inspeksyon, isasampa ko kayo sa korte, at papagbayarin ko kayo sa aking mga lugi ng ilang beses. Ginang Santos, nasuri na rin namin ang tindahang ito. Noon pa, talagang walang problema. Aalis na po kami, Ginang Santos. Sandali. Alam ko ang nangyayari. Anong ginagawa mo ngayon? Makinig kayo, bawat prutas na hinawakan mo ngayon, bibilhin mo lahat yan. Kung wala talagang problema, kalimutan mo na ang prutas. Kahit kontratang 10 milyong dolyar, pipirmahan ko yan sa'yo. Sinabi mo yan. Ginang Santos, tingnan mo ang mga mansanas na ito. Magaganda rin ang mga ito. Ayan. Kaya ngayon, anong masasabi ninyo sa sarili ninyo? Ay, inilagay nila ang masamang prutas sa ilalim ng mas mahal na prutas. Kapag nagbebenta sila, kunwari dagdag ang ibibigay sa customer, at isisingit nila yan. Yan ang maliit nilang panloloko. Kayong, Isang kahon lang ng dalandan yan. Hindi yan patunay ng kahit ano. Tama? Ha, dahil lang yan sa panahon. kaya may lakas ka ba ng loob? Nabuksan ang bodega mo, at hayaan kaming lahat na tumingin? Hindi. Ginang Santos, dadalhin ko kayo doon. Dito sa loob. Nasa bodega. Nakikipasok kayo. Ginang Santos, ito na. Ano yang amoy? Ang baho. Ay, mga ipis. Kaya dito pala kayo, nagpoproseso ng prutas. Victor Reyes, talagang mapanganib ka. Victor Reyes, pansamantalang isasara namin ang tindahan nyo. Ang pulis na ang bahala sa iba. Ginang Santos, may koneksyon kayo kahit saan. Pakiusap, kailangan namin tulungan nyo kami. Hindi talaga namin sinasadya ito. Mahirap ang negosyo ngayon. Maliit lang ang aming operasyon. Ano ba ang nagawa namin para karapat-dapat kami dito? Ang paghahatid ng prutas ay matagal. Kung hindi namin ito iproseso, mawawalan kami ng kalahati ng stock. Paano na lang kami mabubuhay? Paano kami makakasurvive? Diyos ko, hindi namin pwedeng mawala ang tindahang ito. Ang buong pamilya namin ay umaasa sa tindahang ito para mabuhay. Nakikiusap ako sa iyo, Ginang Santos. Patawarin mo kami. Pakiusap, kumuha kayo ng bulok na prutas, naglagay ng dayuhang label, at ibinenta ng mas mahal. Pandaraya yan. Hindi kayo palalampasin ng batas dyan. Ginang Santos, para sa kapakanan ng iyong ama, magkababayan tayo. Magkababayan tayo. Ako ang nagkamali sa pagtitiwala sa inyo. Tinulungan ko kayo dahil naawa ako. Ang inyong fruit shop, hindi ko inakalang pag-aabuso ng mga walang utang na loob na ahas na tulad ninyo. Ang pagkakamaling yan, hindi ko na ulitin. Dalhin nyo na sila. Hindi, pakiusap. Wisit, sino ba ang niloloko nyo? Putang ina mo, lahat ito dahil sa kalahating pakwan. Niloloko mo ba ako? Magbabayad ka rin. Magbabayad ka rin, putang ina mo. Ginang Santos, pakiusap, kumalma ka. May negosyo rin ang pamilya ko.
Lagi akong tinuturuan ng aking ama na sa lahat ng iyong gagawin, kailangan mong panagutan ang iyong konsensya. Huwag kang mag-alala, Ginang Santos. Mag-aaral ako mula rito. Magaling. Malapit na ang holidays. Ang mga supply para sa holiday ng kumpanya ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Inaasahan kong makipagtulungan sa iyo. Walang problema. Inaasahan ko rin.